Buksan niyo po inyo pong mga Bible sa Ephesians 2. Open your Bible in Ephesians chapter 2. Every Sunday morning po, pinag-aaralan po natin ang Book of Ephesians, and we're studying verse by verse ng Book of Ephesians, at nasa chapter 2 po tayo. Ang chapter 2 po, ang section po na ito ay naglalaman kung paano in-explain ni Pablo yung pagkakaisa ng mga Hudyo at mga Gentiles. We understand in the previous lesson na mga Gentiles po, sila po yung mga tao na wala po silang idea patungkol sa Messiah. Wala po silang Diyos sa kanilang buhay. Practically, hindi nila kinikilala sa kanilang buhay ang buhay na Diyos, ang Panginoon, ang Jehovah God. At dito, ang mga Gentiles, sila din ay hiwalay sa mga kasunduan ng Diyos patungkol sa Israelites. At dito, pinakita ni Pablo in this section na ang mga Hudyo at Gentiles ay sila iisa na dahilan sa ating Panginoong Kristo. Dati merong distinction, dati merong division, ang Jews and Gentiles, pero ngayon ay meron na silang pagkakaisa. In chapter 2, verse 11 to 12, as a review, nakita natin dito yung mga previous condition ng mga Gentiles. In verse 13 to 17, ito po ay nagpapatungkol sa pagkakaisa ng Jews and Gentiles sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, na sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo at sa kanyang katawang na bayubay sa krus, ang Panginoong Kristo ang nag-isa, siya ang naging kapayapaan ng sigalot ng Hudyo at Gentiles. At dahil din dito sa ginawa ng Panginoong Kristo sa krus, sabi ni Pablo, ang Diyos ay ginawang isa ang Jews and Gentiles. Kung paano tinanggal ng Diyos yung enmity, yung middle wall of partition. Alam natin, according sa ating pag-aaral last week, na yung ceremonial aspect of the law na naghihiwalay sa mga Hudyo sa Gentiles, ito ay inabolish ng Diyos. Kaya ngayon, ang Hudyo at Gentiles ay iisa na. But today, ang pag-aaralan po natin today ay yung present condition ng mga Hudyo at Gentiles, na kung paano bawat isa na nakay Jesucristo ay meron ng access sa ating Diyos Ama. Tandaan niyo po, yung Ephesians 2, 1 to 10, ilang beses pong binanggit dito ni Pablo yung word na in Christ, in whom. It pertains po sa kaligtasan po ng mga mananampalataya. That is soteriological, in Christ. But in Ephesians 2:11 to 22, mapapansin niyo po, specifically in verse 16, paano sinabi ni Paul, in one body, in the body of Christ. Ito po yung nagpapatungkol sa simbahan, ecclesiological. So kung ang unang bahagi ng chapter 2 ay salvation, ang pangalawang bahagi po ng chapter 2, ito po yung nagpapatungkol sa local church at Ephesus. At today, pag-aaralan po natin yung katotohanan nito. Babasahin ko po yung verse 18 hanggang 22. Sundan niyo po ako sa inyo pong mga Bible as I read Ephesians 2, 18 to 22. For through Him, or for through Christ, we both have access by one Spirit unto the Father. Now therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone, in whom all the building fitly praying together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Shall we pray? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon ay humingi po ng kapatawaran sa aming pong mga kasalanan. I pray, Panginoon, na tulungan niyo kami sa umagang ito na matutunan, Panginoon, ng Book of Ephesians. We pray, Ama, na bigyan niyo kami ng kaunawaan, bigyan niyo kami ng atensyon, bigyan niyo kami, Panginoon, ng bukas na puso, natanggapin, Panginoon, ang inyong pong salita. I pray din, Panginoon, huwag niyo po kami hayaan madistract sa mga distraction upang magkaroon kami ng 100% na tenga sa pakikinig ng inyong pong salita. I pray, Ama, na ang banal na Espiritu magpaunawa po nito, kayo magbigay ng conviction, enlightenment sa aming Panginoon. Tulungan niyo kami. In Jesus' name we pray. Amen.
Now, dito po sa verse 18 to 22 ng Ephesians chapter 2, dito po ipinakita ni Apostol Pablo kung paano ang ating panibagong katatayuan. Dati, we were Gentiles in the flesh. Dati, wala tayong idea sa Messiah. Dati, wala tayong access sa Panginoon dahil nung panahon po ng lumang tipan, naalala niyo paano ang tao makakalapit sa presensya ng Diyos. Kailangan niya pumunta sa tabernacle, kailangan niya pumunta sa templo, at sa pamamagitan ng high priest, doon nagkakaroon ng access ang tao sa Diyos. Humihingi ng tawad, kapatawaran, and etc. Pero ngayon, ipinakita ni Pablo na we both, sabi ng verse 18, for through the Lord Jesus Christ, we both, yung both na tinutukoy po dito ay ang mga Hudyo at Gentiles. Ngayon, ang mga mananampalataya, whether you are Jews or Greek, we have an access unto the Father. Now, along with the saved Jewish church member, this present condition is the access to the Almighty and the Holy God through eternal Son of God. Na sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo ay meron na tayong access sa Diyos Ama. At yan po ang katotohanan na ang tao po, ang katotohanan, ang isang tao pong hindi ligtas ay wala po siyang access sa Diyos Ama. Ano pong ibig sabihin? Brother RJ, anong ibig sabihin mo dyan? Pag ang isang tao po ay hindi ligtas, hindi po tinatanggap ng Diyos ang kanyang mga panalangin. Just think about na yung mga tao na nananalangin sa Panginoon, quote and quote, ay hindi tinatanggap ng Diyos. Yung palang mga sakripisyo nila ng yung mga penitensya, yung pag-attend ng piyesta ng Nazareno, yung kanilang pagpapako sa krus tuwing mahal na araw. Alam niyo po ba na yung mga bagay na yun ay walang kabuluhan sa harapan ng Diyos? At kung ang isang tao po ay hindi ligtas, wala po siyang access sa Diyos Ama. Ang tanging panalangin na tatanggapin ng Diyos Ama sa isang taong ligtas ay yung panalangin po ng pagsisisi at pananampalataya. Pero kung ikaw sa umagang ito ay ligtas na, kahit tayo ay Gentiles, kahit tayo ay hindi Hudyo, ay meron tayong access sa Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Now, dati tayo ay malayo, considering yung ating past condition as a Gentiles in the flesh. We were far off. Dati tayong malayo. Pero ngayon, dahil sa ating Panginoong Kristo, tayo ay meron ng access sa Panginoon. Ang mga ligtas na Hudyo at ang mga ligtas na Gentiles na nasa isang simbahan ng Church at Ephesus, yun po ang context po nito, ay meron ng access sa Panginoon. Now dito in verse number 18, makikita din natin na our access by one Spirit. Napansin niyo po yung word na by one Spirit? Now sa original po, the praise by one Spirit, it might refer to the third person of the triune God. Pwede po itong maging reference sa Holy Spirit, the third person of the triune God. Pero according sa context po, hindi po ito nagpapatungkol sa Holy Spirit. Now, Brother RJ, bakit nakakapitalize siya? Nakakapitalize siya. Now, tandaan niyo po, ang original Greek ay wala pong capital at walang lowercase, walang uppercase at lowercase sa original Greek. Lahat po ng original ay nasulat po siya na nakakapitalize. And in fact, yung mga early English translation like William Tyndale and the King James translation noong 1611, yung Spirit dito ay hindi po nakakapitalize sa 1611 Bible. Noon lamang yung Blaney edition of the KJV noong 1787, kung saan itong word na Spirit ay na-translate or isinulat in the uppercase S. Now, ang question, Brother RJ, paano mo malalaman kung ito ba ay Holy Spirit, yung part ng person of God, one of the person of the triune God, o ito ba yung anong spirit ang tinutukoy dito? According sa context, and that's the key, context is a king. Sa lahat po ng pag-i-interpret ng Bible, sa lahat ng hermeneutics method, ang number one rule na kailangan natin sundin ay kung ano ang sinasabi ng context. At dito sa context,
ang Hudyo at ang Gentiles na nasa loob ng isang simbahan ay merong access sa Diyos by one Spirit. Anong ibig sabihin doon? By one Spirit ng bawat mananampalataya. Na ang ibig sabihin nito, it refers to the human spirit of unity ng isang simbahan, whether Jews or Gentiles. Kung ikaw ay nasa isang simbahan at meron kang unity of spirit, ay meron kang access sa Diyos Ama, according sa context. At dito natin makikita na tayo dito in application, yes, tayo ay maliit na simbahan. Yes, tayo ay hindi popular. Yes, hindi tayo mayaman, etc. na kinikilala ng mundo. Pero yung malaman natin na tayo as a church ay merong access sa Diyos, that's a privilege na wala ang ibang tao. Ang Panginoon po ay hindi nakikinig sa dikta ng Malacanang. Ang Diyos po ay hindi nakikinig. Ano yung pinag-uusapan ngayon sa Senado? Ano yung pinag-uusapan ngayon sa Kongreso? Pero kung ikaw ay bahagi ng church, if we have the unity in spirit as a church, meron tayong access sa Panginoon. Just think about access to the Almighty God. Before po ang mga Hudyo, ay sila lamang po yung mga tao na merong access po sa Holy of Holies ng tabernacle at ng templo. At sila lamang po yung tao na pwedeng lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang high priest. Pero ngayon, through the Lord Jesus Christ, sa pamamagitan ng kaligtasan na ginawa ng Panginoong Kristo, ikaw at ako ay meron ng access sa makapangyarihang Diyos. And that's what Paul was saying here. Ephesians Church, yes, may Jews and Gentiles sa inyong church, pero iisa na kayo. At bawat kapwa kayo ay meron na kayong access sa ating Diyos Ama. And that's verse 18 says. Verse 19, dito in verse 19, but before that, go over in Hebrews 10. In Hebrews 10, before I miss this, na meron tayong access sa Panginoon, in Hebrews 10, 19 to 20, Hebrews 10, 19 to 20, basahin po natin ng sabay-sabay. Nandiyan na po kayo, ready? Read. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus, by the new and living way, which he had consecrated for us, through the veil that is to save his flesh. And that's what Paul was saying in the book of Ephesians. Na dahil sa ginawa ng ating Panginoong Kristo, pwede ka nang lumapit into the holiest, sa presensya ng Diyos Ama. Just think about that, na sa paningin ng Diyos, ang isang mananampalatayang ligtas, even though na siya'y makasalanan, pero siya'y tinatanggap na ng Diyos Ama dahilan sa ating Panginoong Kristo. At yan ang ating katatayuan right now, na meron kang access sa makapangyarihang Diyos, na pwede kang manalangin sa makapangyarihang Diyos if you are saved. And that's our present condition. Now in verse 19, going back in the book of Ephesians, in verse 19, dito po, yung verse 19 to 22, dito po kinunclude ni Paul ang section na ito ng kanyang sulat by negating the past condition of the Gentiles. Ano yung past condition ng mga Gentiles? In verse 19, now therefore, ye are no more strangers and foreigners. So kinunclude ni Pablo, now this is the conclusion, hindi na ngayon kayo malayo, hindi na kayo mga strangers, hindi na kayo mga dayo, hindi na kayo mga dayuhan sa kalooban ng Diyos. But dito, pinakita ni Pablo itong huling bahagi ng section na ito, yung kanilang present condition using 5 metaphors. At pag sinabing metaphor, yung halimbawa, pagbibigay ng halimbawa. Dito gumamit si Pablo. As he conclude this section, he used 5 metaphors to present, to elaborate or to show the present condition of the Gentiles na hindi na sila strangers and foreigners. Ano yung 5 metaphors dito? In verse 19, fellow citizens. Verse 19, household. Verse 21, building. Verse 21, temple. Verse 22, habitation. Dito, ginamit ni Pablo yung 5 bagay na yon upang ipakita
na ang mga Gentiles na hindi na hiwalay sila sa Panginoon, pero sila ngayon ay mayroong panibagong katatayuan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Now, tingnan natin yung limang metaphors na ginamit ni Pablo dito. Una, in verse 19, nakita natin, now therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints. Fellow citizen with the saints. The word fellow citizen means possessing the same citizenship as others. Ibig sabihin, kung halimbawa kayo ay Pilipino at ako ay Pilipino, we are fellow citizens. Fellow citizens. Now dito, ang mga Hudyo, alam natin ano ang meron sila. Sa kanila ibinigay ng Diyos ang mga pangako, sa kanila binigay ng Diyos ang salita, ang Old Testament. Sa kanila, sila yung piniling bansa ng Panginoon. Pero dito ipinakita ni Pablo na hindi na tayo dayuhan sa mga privileges ng mga Hudyo. Kung hindi, tayo ay fellow citizen na. Now, ang metaphor na ito po ay nagpapatungkol sa kingdom of God. Probably, perhaps, Paul used this metaphor to refer to the kingdom of God. This metaphor might refer to the kingdom of God where saved New Testament Jews and saved New Testament Gentiles belong. Fellow citizen, ito yung nagpapatungkol sa kingdom of God. Na dahilan sa ating Panginoong Kristo na dati tayong malayo, dati tayong dayuhan, ngayon ay kabilang na sa kaharian ng Diyos. Pag sinabi pong kingdom of God, ito po ay nagpapatungkol sa lipunan ng mga ligtas na mga Hudyo at ligtas na mga Gentile in the New Testament. Now, go over halimbawa in John 3 verse 3. John 3 verse 3. So, unang metaphor na ginamit dito ni Pablo ay yung fellow citizens that might refer to the kingdom of God. Ano yung kingdom of God na tinutukoy dito? Yung kingdom of God po, ito po yung compose, nagpapatungkol po ito sa mga ligtas na mga Hudyo at Gentiles in the New Testament era. In John 3 verse 3, basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Read. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Now, yung kingdom of God dito na tinutukoy, ito po yung tinutukoy ni Pablo na fellow citizen with the saints. Na kung hindi ka ipapanganak ng muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. At yun yung metaphor na ginamit ni Pablo, fellow citizen, upang ipakita na isang taong Gentiles, even na siya ay Gentiles or Hudyo, kung siya ay ligtas sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, siya ngayon ay kabilang na ng fellow citizens of the saints or the kingdom of God. Now, pangalawa, in verse 19, hindi lamang fellow citizen with the saints, na makikita niyo po doon, yung Gentiles na malayo, yung Gentiles na dayuhan, hindi lamang siya kabilang sa fellow citizen with the saints, but in verse 19, siya din ay kabilang sa household of God. Household of God. Yung word na household, it means the belonging to a house or a family. Ito pong ang isang tao po na nagsisi at nanampalataya, siya ay nagiging bahagi ng pamilya ng Diyos, the family of God. Yung household of God dyan ay nagpapatungkol siya sa pamilya ng Diyos. Iba po yung kaharian ng Diyos sa pamilya po ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos nagpapatungkol to sa mga ligtas ng New Testament, pero ito pong family of Diyos, ito po yung nagpapatungkol sa lahat ng ligtas in all ages, sa lahat po ng panahon. Kung ang isang tao na dating malayo because he was Gentiles in the flesh, pero dahilan sa ating Panginoong Kristo, ikaw at ako, kung ikaw ay saved right now, ikaw ay kabilang na sa pamilya ng Diyos, into the household of God. So ito yung metaphors na ginagamit ni Paul upang ipakita ano yung katatayuan ng mga Gentiles. Hindi na sila foreigner and strangers, but they become part they are now fellow citizens with the saints,
and of the household of God. Yung fellow citizen, it might refer to the kingdom of God. Yung household, it might refer to the family of God. Now, in verse 20, the third metaphor na ginamit dito ni Pablo ay yung building. Verse 20, and are built upon the foundation of the apostle and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Now, in verse 20, using a building as a metaphor, Paul declares that the saved Jews and Gentiles are built upon the foundation of the apostle and the prophets. Now, dito po, yung building na tinutukoy po dito, ito po yung local church at Ephesus. Local church at Ephesus. Now, ang building po, kung kayo po ay familiar sa civil engineering or architecture, ang isang building po, wala po siyang tibay structurally kung wala po siyang foundation. Halimbawa, ito po yung foundation. Just imagine nyo, ito isang bato na malaki. Ito yung ground level, ground line. At ito yung pinaka bato na tinutungtungan ng structure. Alam natin, pag nakakita kayo na nagko-construct, nabuhukay muna sila ng malalim, lalagay yung mga rebars, yung mga anilyo, mga puting at bubusan ng konkreto at yun ang nagiging pundasyon. At alam natin, ang isang building, isang mahalagang part ng building ay yung mga columns. Columns dito, columns dito, columns dito, pillar. And then dito sa pillar, dito lalagay yung mga trusses na pangbubong, dito idedicate yung mga pader, and etc. So, structurally, ang nagbibigay tibay sa isang building ay yung foundation dahil siya ang bumubuhat lahat ng bigat. At yung another support ng building is yung mga columns, yung mga nasa corner, and etc. Now, having this in mind, ito yung nasa isip ni Pablo, knowing this thing, Paul uses this metaphor in order to present the truth that the Jews and Gentiles who are in Ephesus, they are now in one church, in the local church of Ephesus. Now, gusto kong pansinin ninyo in verse 20, and are built. Now, sino yung subject ng verse 20? Yung mapapansin nyo in verse 20, and are built. Sino yung are doon at na subject ng verb na are? Yung ye ng verse 19. Gusto kong pansinin ninyo na ang verse 19 and 20 ay isang sentence lang, magkadugsong po siya. Sabi ni Paul, and ye are no more strangers. And ye. And in verse 20, and ye are built upon the foundation of the apostle. Sino yung kausap niya dito? According sa context, alam natin ang kausap po niya dito ay yung mga church member of the local church at Ephesus. Sinasabi dito ni Paul, listen to this, ye, church member at Ephesus, ye are built upon the foundation of the apostles and prophets. Foundation of the apostles and prophets. Anong tinutukoy dito ni Paul? Paul, anong ibig sabihin mo dito? Ibig sabihin po na yung mga members ng church at Ephesus, they were built sa pundasyon na inilatag ng mga apostles and prophets. Ang apostle and mga prophets po, ito po yung mga offices ng apostolic churches. Offices po siya ng mga unang simbahan, pero today po, wala na po ang mga offices po na yan. Sa ating pong panahon, wala na pong apostles and prophets. Ngayon, ang mga offices na ng church ay yung office of the deacon and office of the pastor according sa 1 Timothy chapter 3. Pero ngayon po, wala na pong prophet and apostle. Pero dito sinabi ni Paul, ye church member at Ephesus, ye are built upon the foundation of the apostle and prophets. Ito po ay nagpapatungkol sa ng mga doctrinal foundation of the teaching ministry of the apostles and prophets. Go over in Acts 2. In Acts 2, chapter 42.
In Acts 2:42, basahin po natin ng sabay-sabay. Acts 2:42. Ready? Read. And they continued steadfastly in the apostles' Doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. So, pansinin ninyo yung apostles' doctrine. Ang mga apostol po at ang mga propeta ng mga unang simbahan, mga apostolic churches, sila po yung nangaral at nagturo ng apostles' doctrine. Apostles' doctrine. And the early churches were founded because of those people. At ngayon po, sa ating panahon, ang mga simbahan ngayon ng Panginoon ay meron pong doctrinal foundation of the teaching ministry of the New Testament, which is written mostly by the apostles. Right now, sa ating panahon, how can we say that our church is built upon the foundation of the apostles and prophets? Based on their writings na isinulat in the New Testament. Na kung ang simbahan ay nakabase sa katuruan ng mga apostol at ng mga propeta na makikita ngayon natin in the New Testament, in the Bible, doon natin makikita na nakabuild tayo upon the foundation of the apostle and the prophets. Now, ano bang sinasabi dito ni Pablo? Now, dito, si Pablo, remember, go over in 1 Timothy. First Timothy, I hope you come to church to learn the Word of God. In 1 Timothy chapter 3, verse number 15. Basahin po natin ang sabay-sabay. But if I, nandiyan na po, ready? Read. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. Now, ang context po ng 1 Timothy, si Timothy po ay nasa church at Ephesus, nagpapastor po siya dito, at sinabi ni Paul, Timothy, the church is the pillar. Pag sinabi pong pillar is yung poste, or the proclamation, yung ground, pillar and ground of truth, the ground is the foundation. Now dito po, si Paul, nung sinulat niya yung Book of Ephesians na ating pinag-aaralan, nasa isip po niya yung Temple of Diana. Ang Temple of Diana po, nung panahon po ni Pablo, kilala po ito sa kagandahan ng templo, at meron po itong one of the aspect po ng Temple of Diana ay yung napakalaki po nitong foundation. Elevated po yung Temple of Diana at napakalaki po ng foundation na tinutuntungan ng building na ito. Pero dito sinabi ni Paul na yung church at Ephesus, hindi sila nakabase sa Temple of Diana, kundi sila ay binild o itinayo on top of the foundation of the apostles and doctrine. Not only that, tandaan natin, as we compare scripture by scripture, hindi lamang sa foundation of the apostles and prophet. Go over in 1 Corinthians 3. Ang church po ng Ephesus, hindi lamang po sila binild upon the foundation of the apostles and prophets, but also sa foundation na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Halimbawa po, in 1 Corinthians 3:11, basahin po natin ng sabay-sabay. 1 Corinthians 3:11, ready? Read. For other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. So dito, as we compare scripture by scripture, nakita natin na ang simbahan pala, ang mga mananampalataya, hindi lamang sila itinayo sa foundation of the prophets and the apostles, kundi sa foundation na walang iba kundi si Jesus Christ. Ano tinutukoy po dito ni Pablo? Ang tinutukoy po dito, ang simbahan po ay nakabase on the redemptive work of Christ. Wala pong ibang basihan ang simbahan kung hindi dahilan sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Ano pa ang tinutukoy dito? That Jesus Christ is the foundation of the church. Ang simbahan po ay nakatayo sa mga katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang simbahan po ay nakabuild
sa bawat instruction, sa bawat laws, batas ng ating Panginoong Kristo. Yung pong batas, yung instruction, yung teaching of the Lord Jesus Christ, yun po ang ginamit ng mga prophets and apostle na itinuro din nila in order to establish the churches. Kaya sabi dito ni Paul in 1 Corinthians 3, walang ibang foundation kundi ang ating Panginoong Kristo. Una, nagpapatungkol ito sa redemptive work, pagtubos na ginawa ng Panginoong Kristo sa mga mananampalataya. Ito din ay nagpapatungkol sa mga katuruan ng ating Panginoong Kristo. So, we see that as we compare 1 Corinthians 3, ang church at Ephesus, ang foundation nila ay ang ating Panginoong Kristo. The foundation is the Lord Jesus Christ. Ang Panginoong Kristo ay merong mga teachings, may mga katuruan ng ating Panginoong Kristo, at yun ang itinuro ng mga apostle and prophets. That's why Paul said, "Ye are built upon the foundation of the apostles and prophets." Now, paano natin malalaman yung foundation ng mga apostle and prophets? Through the New Testament. Ang New Testament po, ito po'y produkto ng mga apostles and mga prophet, mostly apostles and prophets. And paano sa ating panahon, in our time, how can we be sure that our church is built upon the foundation of the prophets and the apostles? If we follow their teaching based on what is written in the Bible. So, that's what Paul was saying here. Now, another important part of the building, hindi lamang yung foundation. Halimbawa, kung mapapansin niyo po yung building natin dito, meron po siyang crack. Kung mapapansin niyo dun sa corner, sa likod ni Kuya Kurt, one of the reason probably na nag-crack siya, probably yung foundation niyan ay lumubog. Probably malambot yung lupa at yung weight ng poste na yun ay bumaba. That's why nagkaroon ng crack. That's why ang foundation po ay mahalaga sa building. Pero hindi lamang po foundation ang mahalaga sa building. Yung pong cornerstone. Yung cornerstone. Now, iba po yung architectural design ng mga building noong unang panahon. Right now po, marami ng poste. Pero noong unang panahon, during the time of Paul, yung cornerstone po ang nagbibigay tibay sa isang building, yung mga poste na nasa corner. Sabi dito ni Paul, ang Panginoong Kristo ay hindi lamang ang foundation ng church, but also Jesus Christ, verse 20, Ephesians 2:20, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. Chief cornerstone. Anong cornerstone dito? Itong poste dito. Itong poste dito. He is the chief cornerstone. Now, ito po yung metaphor, halimbawa lamang, pero ang tinutukoy po dito ni Paul is yung simbahan. So, anong tinutukoy dito ni Pablo? Ang isang building po, hindi sa cornerstone po or sa column, dito po nakakabit yung mga pader. Kung maglalatag ka dito ng hollow blocks, ididikit mo siya dapat sa cornerstone. Kung maglalagay ka ng trusses or ng another beam dito, roof beam, halimbawa, para paglalagyan ng bubong, saan mo siya ididikit? Sa cornerstone pa rin, sa column. Kung maglalagay ka ng mga design dito, halimbawa canopy, kailangan lahat ng aspeto ng building, naka-frame siya at nakadikit siya sa cornerstone. Dahil yung cornerstone ang magbibigay ng tibay sa bawat aspect ng building. Dito pinapakita ni Paul na ang Panginoong Kristo ay ang cornerstone. Pansinin niyo, go over in Ephesians 2 verse 21. Pansinin niyo po ito. In Ephesians 2:21, in whom, in Christ, which is the cornerstone, all the building fitly framed together. Gusto kong pansinin ninyo yung word na fitly framed together. Yung fitly framed together, ibig sabihin, lahat ng bahagi ng building ay tama ang pagkakalagay at naka-attach sila sa cornerstone. Anong mangyayari halimbawa kung maglalagay ako ng hollow blocks or wall na walang cornerstone? Nakakita na ba kayo ng bahay? I think si Kuya Kurt, nakakita ka na ba ng bahay na walang poste? Meron kayong makikita nun kapag ka nagtitipid yung gumawa. Pero I tell you, pagka nagkaroon ng lateral load, horizontal load, nagka-earthquake,
babagsak na lamang yung wall dahil walang tibay, walang hinahawakang cornerstone. At dito sinabi ni Paul, ye church members, ye are built on the foundation of Christ, and ye are fitly framed together in the cornerstone. Ibig sabihin, the word fitly framed together, ginamit din siya ni Paul in Ephesians 4:16. Tingnan nyo. Ephesians 4:16, basahin po ninyo ng sabay-sabay. The Greek word of fitly framed together is also used by Paul in Ephesians 4:16. Basahin po natin Ephesians 4:16. Ready? Read. From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplies, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Yung pong fitly framed together ng Ephesians 2:21, the same Greek word po siya ng fitly joined together. Meaning, properly put in place, properly or completely arranged as a functioning building. Ye church member at Ephesus, whether you are Jews or Gentiles, ye are built upon the foundation of the church of Christ, and ye are fitly or completely placed or properly arranged as a functioning building because you are attached to the cornerstone na wala pong ibang cornerstone doon kundi ang ating Panginoong Kristo. So ito po yung metaphor ni Pablo na kung ang building ay properly arranged, lahat ay nakadikit sa cornerstone at merong foundation, nilagay na yung buong aspect ng building, it is properly developed as a functioning building. At yan ang ginamit ni Paul upang ipakita yung church at Ephesus. Church at Ephesus, ye, kayo ay nakatayo sa foundation. You are fitly framed together. In application po sa ating panahon, if you are a member of the church, you are fitly framed together. Na nilayo ng Panginoon na maging kabahagi ka ng church in order to help the building. Ano mangyayari kung halimbawa, meron akong building dito, pero yung bubong, isang bahagi ng bubong ay wala. Is it fitly framed together pa rin ba? What if yung wall na ito, wala? May cornerstone nga, may bubong, pero itong bubong na ito, wala. Is it fitly framed together? So nakita niyo yung tinutukoy dito ni Paul. Ito po yung metaphor lamang or halimbawa upang ipakita na ang church ay ang bawat miyembro ng church ay binild ng Diyos. By the way, yung verse 20 and 21, kung titingnan niyo po yung grammar niya, ang Diyos Ama po ang lahat ng kumilos niyan. And we are the object. God built the church member upon the foundation. God faithfully framed together ang bawat aspeto po ng simbahan. Now, dito niyo po makikita ang kahalagahan po ng local church. Now, kung ikaw ay mananampalataya na, if you're a believer right now, pag sinabing believer, mananampalataya o Kristiyano, ikaw yung taong nagsisi at nanampalataya. If you are saved right now, alam mo ba kapatid, ang kalooban ng Panginoon sa iyo in our time ay maging bahagi ng isang simbahan. Imposible po, hindi mo masasabi, if you're going to study the Bible, makikita mo po na ang kalooban ng Diyos sa isang tao ay maligtas siya, pagkatapos maligtas, mabautismuhan at maging bahagi ng church. At kung ang isang tao ay walang church sa kanyang buhay, walang church sa kanyang Christian life, I tell you, wala siya sa kalooban ng Panginoon. That's why church is very important. Church is very important. Go over another thing na gusto kong tingnan natin, with this metaphor in mind, in 1 Corinthians 3, verse 9 to 10, verse 9,
For we are laborers together with God, ye are God's husbandry, ye are God's building. Now, ang context po nito, ang Corinth church po, yung local church at Corinth, meron po silang sigalot, meron po silang division, meron po silang pagkakatalo. Pero sinabi dito ni Paul, for we are laborers together. Verse 10, according to the grace of God which is given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation. Siya ang naglatag daw ng foundation and another built thereupon. But let every man take heed how he buildeth thereupon, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now, ang tinutukoy dito ni Paul, yung church at Corinth, si Pablo ang naglatag ng pundasyon. At merong ibang tao, which is Apollos, ang nagtayo on top of the foundation. Now, in verse 12, now ito po ang point ko, in verse 12, now, if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stone, wood, and hay, and stubble, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work, or what sort it is. If any man's work abide which he had built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss. But he himself shall be saved, yet so as by fire. Now, ang sinasabi dito ni Paul, he was the master builder. Meaning, siya ang naglatag ng pundasyon ng church at Corinth. At yan po ay mapapansin natin sa kanya pong second missionary journey. Si Paul ang nag-establish po ng church at Corinth. Siya yung nag-laid ng foundation. Pero pagkaalis po ni Paul, may mga mananampalataya pong nag-built thereupon. Pero gusto ko pong pansinin ninyo yung warning dito ni Paul. Ito na yung foundation. Any man can build on top of this building. Sabi ni Paul, pwede niyong tayuan to ng gold, silver, or precious stone. O pwede niyo din itong tayuan ng wood, hay, and stubble. Pero sabi ni Pablo, pagdating ng panahon, yung inyong pagtatayo sa building, pag ito ay masusunog, it will suffer loss. Halimbawa, ito yung building, ito yung foundation. Pero ang ginawa ko dito, coco lumber lang ang aking nilagay. Tapos, instead na good material, ang ilalagay ko ay yung binubong ko ay yung mga ano lang ng niyog. Pag ito'y sinunog, masusunog kaya ito o hindi? Masusunog. At yun ang point ni Pablo. At I want to drive to have a challenge and application based on this truth. In our time po, we can build any kind of material on top of the church, on top of the foundation. Now question, sino yung tinutukoy dito na gold, silver, precious stone, wood, and stubble? Ito po yung mga church members na built upon the foundation. Kung halimbawa ako ay nag-minister sa isang tao at siya'y naging member ng church, pero later on, during the last time, pagdating ng panahon, hindi pala siya saved. Sabi ni Paul, I will suffer loss. Pero kung ako, Kristiyano, inalagaan ko yung Kristiyanong ito at naging part siya ng church, naging church member siya, and then siya ay saved, sabi ni Paul, he shall receive a reward. Now, verse 16. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? If any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple ye are. And that's one thing na gusto kong pansinin natin. Any one of you, pakinggan niyo po ito, Christians, any one of us can build material on this. Probably yung mga bata na tinuturuan natin. Probably yung mga bisita na ini-invite natin. Any one of us, especially the minister. We can put wood, hay, and stubble in this foundation, pero I tell you, kung hindi sila saved, sila ay masusunog. At ang warning dito ni Paul, pansinin nyo, kung verse 17, kung sino man ang magpaparumi ng templo ng Diyos. Ano yung tinutukoy ng pagpaparumi ng templo ng Diyos? According sa context, kung ikaw ay maglalagay ng hindi tamang material
on the foundation. Sabi ng Panginoon, him shall God destroy. I don't know what's the meaning of this, pero this is the destruction ng Panginoon. It could be destruction in the present time, and it could be the destruction in the judgment seat of Christ. Ang challenge ko, Christian, each one of us should be careful in building material on the foundation. Marami pong simbahan right now, because the priority of many churches today ay to gather a lot of people to profess, a lot of people to be baptized, so that a lot of people could pay tithes, so that they can build a large building, and etc. That's the principle of the most churches in the Philippines. Ang purpose, maraming ideology sila na ang nasa isip nila, kailangan maraming tao. Kailangan maraming tao maging church member. Pero hindi nila tinitingnan na kung ang isang tao ay magbibuild ng wrong material in the church, God will destroy him. God will destroy. At dito maging challenge sa atin, nung application nito sa atin. Every person na may ministry in the church should be careful in building material on top of the foundation. Because ayaw nating mag-suffer ng loss. Especially in presenting the gospel. Be careful in presenting the gospel. So, yan po ang makikita natin. Going back in the book of Ephesians as we close, in Ephesians 2, so ginamit ni Pablo yung building as a metaphor upang ipakita that the church member at Ephesus, they were built upon the foundation. They are fitly praying together. Now in verse 21, mapapansin niyo po in verse 21, groweth unto an holy temple in the Lord. Dito, another metaphor ang ginamit ni Pablo, hindi lamang building, hindi lamang fellow citizen, hindi lamang household of God, ginamit niya yung metaphor na temple of the Lord. Dito, diniklara ni Pablo that the church in Ephesus, the church in Ephesus is the temple of God. Hindi na yung temple na nasa Jerusalem, kundi yung church at Ephesus, siya yung templo ng Diyos. At yan din po ang ginamit na, yan po itinuro din ni Paul dun sa 1 Corinthians 3. You can check 1 Corinthians 3. Dito din makikita natin yung verse number 22, not only the temple, in whom also are builded together for an habitation of God through the Spirit. The word habitation of God. Sa ating pong panahon, ang Diyos po ay hindi na po nananahan sa templo. Wala pong templo ngayon, and even nung time ni Paul, nung time po na to, hindi pa po wasak ang temple sa Jerusalem, yung Herod Temple, pero sinasabi dito ni Paul, ang presensya ng Diyos ay wala na ngayon sa templo. Ang presensya ng Diyos ngayon ay nasa local church na ng Ephesus. God no longer abides in the temple at Jerusalem, but now He abides in His churches through the active work of the Holy Spirit. Ibig sabihin po nun, that habitation of God through the Spirit, everything done in the church should be based on the work of the Holy Spirit. So ito po yung 5 metaphor na ginamit ni Paul: fellow citizen, kingdom of God, household, family of God, building, temple, and habitation refers to the local church. Gusto ko pong pansinin natin na kalooban po ng Diyos ang local church. Kung ikaw ay sinasabi mong Kristiyano ka at hindi ka pa baptized, kalooban ng Diyos sa iyo na mabaptize ka at maging bahagi ng local church. Kung ikaw ngayon ay Kristiyano at binabaliwala mo ang simbahan, if you are neglecting the church, you are not in the will of God. Dahil ang layunin po ng Diyos, ang main focus po ng ating panahon ay ang simbahan, ang local churches. At dito, bilang challenge po sa bawat isa, nakita natin kanina na sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, meron na tayong access sa Panginoon. Kaibigan, kung hindi ka pa ligtas, one thing is sure, you don't have access unto the Father.
Kailangan mong dumating sa punto na ikaw ay magsisisi ng iyong mga kasalanan, mananampalataya sa ginawa ng Panginoong Kristo, at kung gagawin mo yan at ikaw ay maliligtas, ikaw ay magiging kabahagi at magkakaroon ka ng access sa Diyos. Another challenge na makita natin this morning, ang church po ng Panginoon ay nakatayo sa katuruan, sa batas, at sa instruction po ng ating Panginoong Kristo na tinuro po ng mga apostle and prophets, at sa ating panahon, nasa ating pong mga kamay, yung foundation, yung kanilang teaching. Now, ang challenge po sa bawat isa sa atin, no one can change the laws, teachings, and instructions of the Lord's Church without serious consequence. Ang challenge sa bawat isa sa atin, now question, ganito po. Halimbawa, sino po ang may-ari ng church? It is the Lord Jesus Christ. He is the foundation. He is the cornerstone. And every church member were fitly praying together because of Christ. Ako ba ay merong kalayaan na sabihin ko, pwede ko bang baguhin yung batas ng Panginoong Kristo sa kanyang simbahan? Halimbawa, ang batas ng Panginoong Kristo, ang pwedeng maging pastor lang ng simbahan niya ay according sa 1 Timothy 3. And sasabihin ko, yung 1 Timothy 3, huwag na natin siyang sundin. Kung sino na lamang ang pwede, siya na lang yung magpastor. Do you think allowed ako na gawin niya? What if sabihin ko na, sa kaligtasan, dapat na lamang, sa baptism, kung sino na lamang yung gusto, magpabaptize na. Ako ba ay binabali ko yung batas ng Panginoon? No. Not everyone are qualified for baptism. Kailangan mong ipakita yung prutas ng iyong pagsisisi bago ka i-baptize. Pero sa ating pong panahon, a lot of churches today, if you are going to be observant, if you will observe, they willingly and purposely change the law and regulation that Christ teach, which is affirmed by the apostle and prophets. And I tell you, brethren, they are going to suffer the judgment seat of Christ. Because you cannot change the law and the regulation of the Lord's church without any consequence. Kaya nga ang challenge sa bawat isa is to abide sa kautusan ng Panginoon. Faithfully follow the teaching of Christ sa kanyang simbahan. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos po na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat Panginoon sa inyong pong salita. Salamat Panginoon sa pagpapakita na kami Panginoon ay iisa dahilan sa aming Panginoong Kristo. Mga church member ay iisa dahilan po sa aming Panginoong Kristo. Salamat din Panginoon sa pagpapakita na kalooban po niyo pala Panginoon sa amin na maging bahagi kami Ama ng local church. Salamat Ama sa katotohanan ito. I pray Panginoon na patuloy kayong mangusap even in our invitation. Sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. Amen. Habang ang lahat po ay nakayuko, meron lamang po akong challenge sa inyo na kung ikaw ngayon Kristiyano, ikaw ay ligtas na at pinakita sa iyo ng Panginoon na kalooban ng Panginoon na ikaw ay mabaptize. Nakita natin from the scripture na hindi pala pwede na ako'y Kristiyano lang, na hindi ako kabilang ng simbahan, na hindi ako